Ito lamang ang organisasyong sa buong mundo na sinanay ng mga special forces para maging isang trafficking gang. Sila rin ang pinakamakapangyarihang unit ng pakikidigma sa Mexico. Ang kanilang kakayahan sa labanan ay nasa antas ng special ops. Kaya kapag nag-aaway sila para sa teritoryo, wala silang kinatatakutan. Napakatagalas ng kanilang mga paraan, nakakagalit sa lahat. Isang klasikong pelikulang krimen ito na batay sa totoong kwento. Kaya nang walang patumpik-tampik pa, simulan na natin ang pelikula. Nagsisimula ang kwento sa isang pabrika ng konserba kung saan bawat kahon ng delata ay nagkakahalaga ng $1.80 milyon. Gayunpaman, ang dahilan ng napakataas na presyo ay hindi dahil napakasarap ng pagkain, kundi dahil ang bawat kahon ay naglalaman ng 1 kilo ng premium na pulbos, at ito rin ang pinakamalaking transaksyon sa Mexico sa mga nakaraang taon. Ngunit habang papadalhin na sana nila ang kargamento, napapansin ng manager ng pabrika na sobra siyang kinakabahan. Na-produce na ang pulbos na in-order ng kliyenteng Italyano, ngunit hindi pa rin nila natatanggap ang bayad na dapat inilipat ng kliyente. Nang makita ang mga kalakal na nakatumpok, alam niya na kung hindi nila agad mawawala ang kargamento na ito, tiyak na maa-expose lang sila balang araw. Narinig ng boss ito at sinabihan siyang ipadala na agad ang mga kalakal. Ngunit hindi nila alam na na-overhear ang buong usapan nila ng isang unit ng special ops na nagtatago sa labas. Marahil ay sinalakay ng ika-6 na sentido ng trafficker na may mali, kaya agad niyang itinapon ang telepono at mabilis na tumakbo papasok sa sasakyan at umalis. Nang makita nilang PayPal AS na ang target, agad na hinabol ng buong unit ang sasakyan, ngunit bigla siyang nagbilis, nagbago ng direksyon, at sumalpok ng diretso sa malapit na palengke. Pagkatapos bumaba ng sasakyan, nagsimulang umatake ng walang alam. Sa puntong iyon, inakala ng manager na sa pamamagitan ng paggamit sa tao bilang kalasag, mapapahinto niya ang unit ng special ops. Ngunit nagkamali siya. Hindi pwedeng lokohin ang unit na ito. Agad silang nagsimulang magpaputok ng walang pinipili sa gitna ng tao sa palengke. Sandaling makalipas, ilang mga tulisan ang bumagsak sa lugar. Nang makita na masama ang sitwasyon, agad na tumalikod ang manager at tumakbo, pero hindi siya nakalayo ng malayo nang makahuli siya ng unit ng special ops at itulak sa lupa. Bagaman nahuli nila ang kriminal sa pagkakataong ito, isang inosenteng batang babae ang tinamaan ng maliwas na bala at naging mabigat na pasanin sa konsensya ni Teniente Manuel. O Diyos ko, tanggapin mo sana ang kanyang kaluluwa sa inyong kaharian. Lumipat ang eksena sa pagdadala nila sa manager sa isang abandonadong gusali. Walang sinabi ang koronel, agad niya itong itinapon sa basement. Sumunod ang ilang miyembro ng unit ng special ops sa kanya pababa, at hindi nagtagal, umalangaw ang mga sigaw ng paghihirap mula sa ilalim. Ilang minuto ang lumipas, umakyat ang koronel mula sa basement at may sinabi kay Manuel. Mabilis ang paglipas ng oras, at pagdating ng gabi, naglatag ang koronel ng bitag sa labas, naghihintay lamang ng tamang sandali para dakpin ang mga drug trafficker sa loob ng restaurant. Ngunit sa kanyang panig, hawak ni Manuel ang kanyang telepono, tila may sinusulat. Bigla namang lumapit ang koronel at hinapload siya sa balikat. Huwag mo sabihin na natatakot ka na, vampire. Anong problema? Ngayon, pumunta ka sa kabilang side at takpan mo ako. Sa kabutihang palad, walang napansin na kakaiba ang koronel. Pagkaalis ng koronel, pinindot ni Manuel ang send button sa kanyang telepono at agad niya itong itinapon sa lupa. Nakita ito ng kanyang kasamahan, at sa halip na magsalita, tinulungan pa niya si Manuel na itago iyon. Sa parehong oras, natanggap ng mga tauhan ng sindikato ang mensahe at agad nila itong iniulat sa kanilang boss. Samantala, sa panig naman ng koronel, agad din siyang nag-utos na simulan ang operasyon. Agad gumalaw ang unit ng Special Ops, mabilis na lumalapit sa labas ng gusali. Ngunit bigla namang sumulpat ang 2 pulis na sasakyan na paparating sa kanila sa sobrang bilis. Nang makita ito, napagtanto ng koronel na may ilang pulis na traidor at pinoprotektahan ang mga drug lord. Sa parehong sandali, dumating na rin ang isa pang grupo sa itinalagang posisyon nila. Nang makita ng koronel ang sitwasyon, agad siyang nag-utos ng atake. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang nalipol ang mga tauhan ng sindikato. Ngunit habang papatayin na sana ng koronel ang drug lord, biglang itinulak ni Manuel ang kasamahan niyang nakatutok sa baril, dahilan para magmintes ang putok. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Benny, ang kanyang teammate. Hindi sumagot si Manuel. Sa huli, dahil sa tulong ng kasabwat sa loob, matagumpay na nakatakas ang drug lord, at nagsimula ang habulan sa mga lansangan. Habang malapit na sana nilang maabyutan ang drug lord, bigla namang lumiko ang isa pang sasakyan ng pulis at hinaranggan ang kanilang daraanan. Pagbaba ng sasakyan, galit na galit ang mukha ng koronel.
Sa kabila ng galit ng koronel, hindi pa rin nila magawang labanan ang mga pulis. Sa halip, ibinaling nila ang atensyon sa SUV na nasa likod nila. Ngunit laking gulat nila nang makitang lahat ng mga tauhan ng sindikato sa loob ay patay na. Nang walang nakatingin, palihim na kinuha ni Manuel ang pitaka ng drug lord, ngunit nakita pala ito ni Benny. Pagsapit ng gabi, pagbalik nila sa base, lumabas sa balita ang tungkol sa naganap na operasyon, sinisisi ang unit ng Special Ops sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan. Ngunit walang tumugon sa balita, malinaw na hindi na ito ang unang beses na nangyari iyon. Pagkatapos, binuksan ni Manuel ang pitaka na kinuha niya at hinati ang pera sa mga kasamahan niya. Ito rin ang dahilan kung bakit, kahit nakita ng isa sa kanila na nagbibigay siya ng impormasyon sa mga traffickers, walang nagsumbong sa kanya. Nasaksihan ni Benny ang lahat at tinanggihan ang perang inaalok ni Manuel. Ang katapatan ni Benny ay labis na nakaistorbo kay Manuel, dahil ang katapatan ay bagay na matagal nang nawala sa lugar na iyon. Agad niyang itinutok ang baril kay Benny. Sinanay tayo para sa labanan. Ang pinakamahalagang tuntunin sa labanan ay ang pagkakaisa ng magkakampi. Ang kalaban ay laging nasa labas, hindi sa loob. Sumagot si Benny, hindi ako laban sa'yo, Sargento. Sumpa ko yan. Pero hindi ko kailangan ng maruming pera mula sa mga drug dealer. Pagkarinig nito, hindi na nagsalita si Manuel, ngunit alam niya sa kanyang puso na magiging problema si Benny sa hinaharap. Kinabukasan, ipinatawag ng koronel ang buong unit para sa pagpupulong. Naniniwala siyang ang pagkabigo nilang mahuli ang boss ay dahil mayroong ahas sa grupo, isang kasapi na nagtatrabaho para sa mga traffickers. Nang marinig iyon, agad na sumagot si Manuel, wala akong pinaghihinalaan. Mga kapatid ko silang lahat, pero dapat maintindihan ninyo ako. Hindi ko talaga tatanggapin ang isang ahas sa aking koponan. Dahil dito, naunawaan ni Manuel na nagsisimula ng suspetsahan siya ng koronel, ngunit hindi siya masyadong nag-alala dahil naniniwala siyang hindi pa magagawa ng koronel ang anuman laban sa kanya sa ngayon. Hindi inaasahan, paglingon niya para umalis, may humintong ang SUV mismo sa harap niya. Ang dumating ay isang kasabwat ng mga trafficker. Sinabihan niya si Manuel na may iluluwas na kargamento ng pulbus papuntang Italia at hiniling na bantayan ang galaw ng koronel. Diretso si Manuel at nagsabi, alam ni Veres na may naglulusong impormasyon. Kailangan nating maghanap ng biktima para sa kanya. Kailangan ko ng ilang kasamang tutulong. Kailangan mong isakripisyo ang 2 tao mo. Dahil dito, agad na umalis si Manuel. Ang pagdating ng kasabwat na ito ang nagpasidhiri ng iniisip ni Manuel. Lumipat ang eksena sa gabi. Dinala ni Manuel ang 2 henchmen ng trafficker sa isang bar sa kapitbahayan. Kasabay nito, nagpa-party rin si Benny doon. Maliwanag na hindi ito aksidente. Gusto ni Manuel na alisin si Benny dito mismo. Upang matiyak na walang magkakamali, nagayos pa siya ng ilang tao sa paligid na tutulong sa kanya. Nang makita niya si Benny, iniutos ni Manuel sa 2 henchmen na maghiwa-hiwalay at kumilos. Sa sandaling iyon, napansin din ng sumasayaw na si Benny si Manuel mula sa malayo. Ngunit inakala niyang nandoon lang si Manuel para mag-enjoy, nang bigla siyang tamaan ng bala at namatay agad. Nang gabing iyon, itinapon ni Manuel ang 2 henchmen at si Benny mula sa isang malaking tulay sa kapitbahayan, isang karaniwang paraang ginagamit ng mga Mexican drug trafficker para asikasuhin ang mga traidor. Kinabukasan, iniulat ng balita na may ahas sa unit ng Special Ops. Ang balitang ito ang tuluyang naglinis kay Manuel mula sa mga pag-aalalang ipinupukol ng koronel. Alam kong masakit ito. Malapit ka sa halimaw na iyon, pero siya ang ahas. Matapos niyang aliwin si Manuel, agad umalis ang koronel. Ngunit nang inisip ni Manuel na maayos na ang lahat, hindi nagtagal ay bumalik ang koronel. Sundan ninyo ako. Lumabas na nahuli ng isa pang koponan ang isang kasabwat. Mula sa kanyang pag-amin, nalaman nila na may iluluwas na kargamento ng gabing iyon. Nang makita ni Manuel ang taong ito, nagulat siya dahil siya rin ang parehong henchman na nakilala niya kanina. Dahil sa usapin ng jurisdiksyon, pinayagan lamang ng ibang koponan ang koronel na pumasok para sa interogasyon ng mag-isa. Labis ang pagkabalisa ni Manuel sa labas, hindi alam kung ibebenta siya ng lalaki. Sa kabutihang palad, kalaunan ay lumabas ang koronel. Tawagin ang anti-drug team. Mag-ipon kayo rito sa loob ng 5 minuto. Sa sandaling iyon, nakahinga ng maluwag si Manuel. Lumipat ang eksena, nakatipon na ang buong group, ngayon gabi, taytibayin natin kung sino ang target. Naiintindihan ng husto ng mga kasapi ang ibig sabihin ni Manuel. Di naglaon, natuntun nila ang cargo ship na papuntang Italia base sa impormasyong natanggap. At gaya ng inaasahan ng koronel, naglalaman ang barko ng malaking halaga ng pinakamainam na pulbos ng Mexico. Ngunit habang iniisip ng koronel na ito ay magiging malaking tagumpay,
Napansin niyang tumitingin sa kanya si Manuel na may nakamamatay na tingin. Anong ibig sabihin ng tingin na iyan? Magpapatuloy ang barko sa paglalakbay. Maaari kaming kumita ng malaki. Pagkakarinig nito, napagtanto ng koronel na may mali. Ngunit huli na ang lahat. Habang dahan-daang nawawala ng hininga ang koronel, pumutok si Manuel ng ilang beses sa hangin upang lumikha ng pekeng crime scene, para magmukhang nagkaroon ng bakbakan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang radyo at tumawag ng backup. Ihinalo ni Manuel ang bangkay ng koronel sa deck, at pagkatapos ay naghanap siya ng kapitan ng barko. Matapos ayusin ang lahat, pumunta sina Manuel at ang kanyang mga tao upang manampo ng katapatan sa pinakamalaking kartel ng droga sa lugar. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang pagsali. Ang mga kapatid na LRA ay gumagana lamang sa international market, habang si Manuel ay dating lokal na sundalo ng Special Forces. Kung wala na ang kanyang police cover, hindi na siya naging mahalaga para sa kanila. Ngunit sa puntong iyon, nakaisip si Manuel ng bagong plano. Ang mga kapatid na LRA ay nagmamalasakit lamang sa mga international deal at pinabayaan nila ang domestic na merkado ng Mexico, na napakakumikitang target. Iminungkahi ni Manuel na maaari niyang tulungan silang kontrolin ang buong retail market sa Mexico, isang larangan na kinahihiligan niya at ng kanyang koponan. Medyo nag-atubili ang malaking boss dahil sa alok. Ngunit ipinakita ng nakababatang kapatid niya ang paghamak. Hindi natuwa sa mayabang na pag-uugali ni Manuel, nagpasya siyang turuan siya ng leksyon. Sinabi niyang tatanggapin lamang niya ang 4 na lalaki mula sa grupo ni Manuel, at siya mismo ang papatay sa ika-5 bilang halimbawa. Maliwanag niyang nais humiye ng mga dating espesyal na sundalong ito na ngayon walang halaga. Sige, ayusin na natin yan. Ikaw na, bata, ang magdesisyon. Hindi nakasunod si Manuel, syempre, dahil alam niyang kung gagawin niya iyon, mawawala ang tiwala ng buong koponan. Kailangan natin ng tapat na mga tao na tapat sa atin. Gawin mo na, tanga ka. Agad na sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabutihang palad, nakialam ang boss sa tamang oras at napigilan ang isang madugong sagupaan. Sa sandaling iyon, malinaw ding ipinakita ni Manuel ang kanyang paninindigan. Nandito tayo para magtrabaho. Wala ni isang tao ang pwedeng pagbigyan. Pero ang galit ay naitanim na, at alam ng magkabilang panig na hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Ayon sa pangako ng malaking boss, naintindihan ni Manuel na kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga. Ang una niyang tinarget ay ang siga na nagde-deliver. Kahit pa nakatanggap na ito ng impormasyon mula sa kanyang mga tauhan, minamaliit pa rin niya ang pamamaraan ng mga LRA brothers. Pagkasigaw niya sa tauhan, bumalik siya sa maliit niyang pagawaan kung saan natuwa siya sa nakitang masipag na pagtatrabaho ng kanyang mga tao. Ngunit ng gabing iyon, napansin ni Manuel at ng kanyang team ang mga tauhan ng siga habang nagde-deliver. Dahil sa taon ng karanasan, napansin ng siga na may kakaibang nangyayari. Sa kabutihang palad, pamilyar siya sa lugar. Matapos ang parang parkour na pagtakas, nagtago siya sa ilalim ng kotse at matagumpay na nakalayo sa habulan. Akala niya ay ligtas na siya at babalik na sa pagawaan para magulat, ngunit hindi niya alam na palihim siyang sinusundan ni Manuel at ng kanyang grupo. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, agad na sumugod sina Manuel at ang kanyang team habang hawak ang mga M4. Dahil sa kanilang mas mataas na kagamitan, mabilis nilang nasakop ang mga siga sa loob ng pagawaan. Isinuot nila ang kanilang mga maskara at gumawa ng maikling video upang takutin ang mga drug dealer, isang babala kung sino ang tunay na mga boss. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Manuel ang isang malaking maso at pinukpok ang sigang nakahandusay sa sahig. Bawat hampas ay nakamamatay at tuluyang pumatay sa lalaki. Pagkatapos, humarap si Manuel sa kamera at nagbigay ng babala. Ito ang kaparusahan sa mga hindi nakikipagtulungan sa LRA Brothers. Matapos ang lahat, bumalik si Manuel sa bahay ng LRA Brothers. Sa pagkakataong ito, tinupad ng malaking boss ang kanyang pangako at binayaran si Manuel ng malaking halagang 50,000 piso. Sa hawak niyang pera, ang una niyang ginawa ay ibahagi ito sa kanyang mga kasamahan, at sabay-sabay silang umalis. Pag-alis mula sa bahay ng LRA Brothers, tinipon niya ang daan-daang mga di kilalang siga. Alam niyang para maging makapangyarihan, kailangan niyang bumuo ng sarili niyang hukbo. Umupa siya ng bodega sa tuktok ng bundok at dinala roon ang mga siga para sa isang espesyal na isang buwang pagsasanay. Dito, araw-araw ang pisikal na training. Ang pagkapagod ay tanda lang na hindi ka sapat. Sinusunod nila ang malupit na batas ng survival of the fittest. Ang mga nagtagumpay ay itinuturing na pinakamahuhusay, habang ang mga bumagsak ay pinapatay, sinusunog, at ginagawang pataba. Mabilis lumipas ang isang buwan, at ang hukbong nagsimula sa daan-daang katao ay lumiit na lang sa wala pang 100 sundalo.
Ngunit hindi inaasahan ng sinuman na ang maliit na grupong ito ang magiging sandigan ni Manuel sa pagiging makapangyarihang puwersa sa Mexico. Pagkatapos ng training, nagsagawa si Manuel ng seremonya ng promosyon. Ikaw ay isang assassin. Salamat, sir. Sunod, ikaw ang magiging pinuno ng assassination team. Salamat, sir. Upang patatagin ang kanyang posisyon sa grupo, itinatag ni Manuel ang isang mafia organization na tinawag niyang Vampire. Matapos ang ilang pag-uusap, nagpasya si Manuel na pamunuan ang kanyang mga tauhan sa isang malaking misyon. Nagmaneho sila ng mga pickup truck upang palibutan ang isang buong kalye at, bitbit ang mga baril, dahan-daang nagmarcha patungong highway habang takot na takot ang mga tao sa paligid. Wala silang takot na hinarang ang isang bus sa kalsada. Pinababa nila ang lahat ng pasahero at pinilakang lumuhad sa kalsada. Ginamit ni Manuel ang eksenang ito bilang pagpapakita ng lakas upang takutin ang lahat at ipahayag ang simulan ng kanilang organisasyon. Pagkatapos ng mapangahas na aksyong ito, umalis si Manuel at ang kanyang mga tauhan na parang walang pakialam. Ilang sandali lang, lumabas na sa balita ang nangyari. Dahil sa hype ng media, opisyal silang kinilala bilang isang terrorist group, dahilan para mas madali pa kay Manuel ang kumita ng pera. Kahit kilalang kilala na si Manuel sa buong Mexico, siya ay isa pa ring tauhan lamang. Ang kasalukuyang kita ay tumaas ng 30%. Magaling, Manuel. Magaling ang trabaho mo. Sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi pa rin siya ginagalang ng ikalawang in command ng LRA Brothers, at madalas pa nitong ipagpaliban ang kanyang bayad. Hindi pa kasi maayos ang cash flow natin. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din yan. Maghintay ka lang, babayaran ka rin ng mas malaki. Sa narinig na ito, nagngit-ngit si Manuel, ngunit hindi pa siya maaaring bumaligtad sa kanila. Sige, sabi niya, sabay alis kasama ng kanyang mga tauhan. Dahil hindi niya kayang bayaran ang kanyang mga tao, dinala sila ni Manuel sa isang mamahaling restaurant upang mapanatili ang kanyang imahe sa loob ng gang. Ngunit sa hindi inaasahan, nasalubong nila roon ang ikalawang in command. Oh my God, mga hampas lupa katulad nyo, may ganang kumain sa restaurant na ganito. Ang mga salitang iyon ay nagpasiklab ng galit ni Manuel, pero wala siyang magawa dahil hindi pa sapat ang kanilang lakas upang harapin ang LRA Brothers. Wala siyang magawa kundi lunukan ng galit. Ngunit dumating ang sorpresa. Kinagabihan, kailangang ilipat ang isang kargamento. Para sa simpleng trabahong iyon, ipinadala lang ni Manuel ang kanyang mga tauhan. Sa hindi inaasahan, ang taong tatanggap ng kargamento ay ang parehong ikalawang in command. Dahil sa dati nilang alitan, agad na naging tensyonado ang pagkikita. Anong problema mo, hayop ka? Lumayas ka. Nasaan ang gamit? Ikaw na ang kumuha. Pagkatapos ng marahas na palitan ng salita, sinimulan ng ikalawang in command ang inspeksyon ng mga armas. Kahit walang problema sa mga kahon, patuloy pa rin itong nang-aasar. Hindi rin umatras ang tauhan ni Manuel. Sabi ko na, kumpleto yan. Huwag mo akong galitin. Nandyan lahat ng armas. Kung ayaw mong maniwala, ipacheck mo sa mga tao mo. Tumahimik ka, basura. Lumayas ka. Halika rito, tulungan mong i-check to. Hindi. Mga smuggler kayong lahat. Mamamatay kayo. Ano? Putukan na. At doon nagsimula ang matinding bakbakan. Dahil sa mas mabigat na armas, tuluyang natalo sa ilang minuto lang ang ikalawang in command at ang mga tauhan nito. Ngunit dahil sa insidenteng iyon, nawalan sila ng isang malapit na kapatid. Ilang sandali lang, nakatanggap ng tawag si Manuel at agad na pumunta sa pinangyarihan. Pagkakita sa bangkay ng kanyang kasamahan, nag-alab ang galit sa kanyang dibdib, isang apoy ng paghihiganti. Nagbago ang tagpo. Tinipon ni Manuel ang lahat ng kanyang tauhan, at iisa lamang ang kanilang layunin, ang maghayganti. Sa sandaling iyon, nagdiriwang ang LRA Brothers. Hindi nila alam na iyon na ang huling kasiyahan ng kanilang buhay. Dumating sina Manuel at ang kanyang grupo. Matapos patayin ang ilang gwardya, nagsimula ang madugong massacre. Ilang sandali lang, natagpuan ni Manuel ang ikalawang in command na nagtatago sa isang silid. Pagkakita sa kanya, agad itong lumuhad at nagmakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Pinatay mo ang kapatid ko, at may utang ka pa sa akin. Babayaran kita ng 32 milyon ngayon din. Ngunit huli na. Matapos patayin ang lahat ng tao ng LRA Brothers, tuluyang natupad ni Manuel ang kanyang pagbabago, mula sa isang dating rogue special forces soldier, naging pinakamatinding drug lord sa Mexico. Dito nagtatapos ang kwento. Gaano man kaganda ang paliwanag, wala pa ring tatalo sa orihinal. Hanggang sa muli.